Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa balitang ito kay XRP. Kung saan ang Ripple or XRP ay patuloy po nitong nilalabanan ang SEC or Securities and Exchange Commission sa US. Malapit na po kasing matapos ang mahalagang yugto ng kasong ito. Kaya mahalaga para sa atin na maintindihan kung ano po ang epekto nito, lalong-lalo na para sa atin kung tayo ay nagtitrade or nag-invest kay XRP. Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang latest update dito sa nagaganap na Ripple, XRP at saka SEC appeal? Yan, ang laban po ng Ripple sa SEC ay nasa critical stage na ngayon dahil kailangan na pong mag-submit ng SEC ng kanilang appeal brief sa January 15. Ang appeal na ito ay konektado po sa ruling ni Judge Torres noong July 2023 kung saan ay diniklarang ang programmatic sales ni XRP ay hindi po maituturing na securities. Dahil po sa ruling na ito, muling nailista si XRP sa mga exchanges. Dahilan kung bakit tumaas po ang presyo nito ng 10.09% at sa kasalukuyan ito po ay nagtitrade sa presyong $2.50. Kung matutuloy po ang appeal, maaaring magkaroon ng malaking epekto sa regulatory status ng XRP at iba pang mga cryptocurrencies kung saan ay posibleng magdulot ng market volatility. Kaya't hindi po katakataka na maraming traders ang tumututok sa balitang ito. Ngayon ay ano naman po ang papel ng leadership transition ng SEC. Yan, isa pong mahalagang aspeto ng kasong ito ay ang pagbabago sa liderato ng SEC. Aalis na po si SEC Chairman, Gary Gensler, sa January 20 at maaring pumalit po rito ay si Ginoong Paul Atkins, isang appointee ni Pangulong Trump. Ayon po sa mga eksperto tulad ni Ginoong John E. Deaton, maaaring baguhin po ng bagong liderato ang takbo ng kaso. Bukod dito, binabantayan din ang tinatawag na Loomis Bill. Yan, isa itong panukalang batas na maaari pong magbigay linaw sa regulasyon ng cryptocurrencies. Kapag naipasa po ito, maaaring simulan ng US government ang pagbili ng Bitcoin na maaari pong gayahin ng ibang bansa, katulad po ng ginawa nila sa ginto. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang nangyari sa closed door meeting ng SEC. Ayan, ito pong January 10 ay nagkaroon po ng closed door meeting ang SEC kung saan ay pinag-usapan po nila ang iba't ibang legal na issue. Bagamat hindi po malinaw ang eksaktong detalye, maraming naniniwala na kasama sa agenda ang XRP SEC appeal. Kasabay po nito ay tumaas ang market volatility na nagpapakita po ng malaking interest ng mga investors sa magiging resulta ng usaping ito. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang OIG investigation sa Ripple lawsuit? Ang Office of Inspector General or OIG ng SEC ay kasalukuyang nag-iimbestiga ng ilang crypto conflicts. Kabilang po ang koneksyon ni Ginoong William Hinman, dating opisyal ng SEC sa Ethereum. Ayon po sa mga ulat, nagkaroon umano si Ginoong Hinman ng mga meeting sa dati niyang employer habang gumagawa ng mga regulasyon para sa crypto. Dahil dito ay maraming nagtatanong kung patas ba ang naging regulasyon para sa iba't ibang cryptocurrencies. Ang ganito pong klaseng mga issue ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala at saka uncertainty sa crypto market. Ngayon ay ano naman po ang market response sa mga nangyayari? Sa kasalukuyan ay patuloy po ang paggalaw ng presyo ni XRP. Kapansin-pansin po na tuwing may bagong balita tungkol sa kaso, agad po na naaapektuhan ang presyo nito. Ayon po sa ilang analyst, posibleng bumaba po ang presyo ni XRP sa ilalim ng $2 kung magpapatuloy po or magtutuloy ang appeal. Gayunpaman kung maayos po ang appeal at maipagpapatuloy ang listing ni XRP sa mga exchanges, posibleng lumampas ang presyo nito sa $3.55 ayon naman po kay Ginoong Anthony Scaramucci. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni XRP.
Yan, meron po tayong dalawang bagay rito na dapat po nating maunawaan. Ito ay ang regulatory impact at saka ang market volatility. Sa regulatory impact, ang resulta po ng kasong ito ay magbibigay ng malinaw na direksyon kung paano po itrato ng mga bansa ang mga cryptocurrencies tulad ni XRP. Kapag naging positibo po ang ruling para kay Ripple, maaaring magdulot ito ng mas mataas na kumpiyansa sa market. Hindi lang para kay XRP, kundi pati na rin sa iba pang mga cryptocurrencies. Pagdating naman po sa market volatility, ay habang hindi pa tapos ang kaso, asahan po ang patuloy na pagbabago-bago ng presyo ni XRP. Kaya kung ikaw po ay short-term trader, maaari pong samantalahin ang volatility na ito para kumita. Ngunit kung ikaw naman ay long-term investor, siguraduhin na itakda mo ang iyong risk tolerance. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin, ang kasong ito ay isang landmark event na maaari pong magpabago sa landscape ng cryptocurrency. Kung magtatagumpay po or magtagumpay ang Ripple laban sa SEC, magbibigay po ito ng mas malinaw na regulasyon na makakatulong po sa pag-usbong ng crypto industry. Gayunpaman, ang pagiging maingat ay mahalaga. Kaya huwag po tayong basta-basta mag-invest nang hindi nauunawaan ang mga risk o panganib. Kaya palagi po mag-research at sumubaybay sa mga balita tulad nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.